Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sino ngayong umaga na alam mo mahal ka ng Diyos? Amen. God loves you so much. And because of that, He gave us His covenant. Mga kapatid, ang Biblia ay covenant. Old and New Testament, it is a covenant. And we have a better covenant through the Lord Jesus Christ. Amen? Better covenant, better promises. At napakaganda po ng covenant. Sa covenant po ng Diyos sa atin, ang Diyos ay obliged, siya po ay nakatingin sa atin, obliged siya. He has that responsibility to keep us safe in His loving hands, to bless us, and to provide for us. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon, pagpalain ng Diyos ang ating buhay. At ngayong umaga, sa unang linggo na ito ng buwan ng Oktubre, ang ating pong message about covenant partnership. Wow! Amen? Covenant partnership. Ito isang tipan ng pagsasama, tipan ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Covenant is about partnership. It's about friendship with the Lord, and therefore it is very important for us to understand this covenant partnership or tipan ng pagsasama. Amen? Kaya welcome po ngayong umaga sa gawain ng Panginoon at nawabigyan tayo ng Diyos ng kaliwanagan, ng kaunawaan na maintindihan natin itong covenant ng partnership sa Kanya, na ang Diyos ay nakipag-partner sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Ang Diyos na habag sa atin, ang Diyos ay nagmahal sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And that is about covenant partnership. So, ibig sabihin itong covenant na ito? A covenant is a relationship between two partners. It is a relationship, it is a friendship, partnership between two partners who make binding promises na talagang nakipagbigay ng ugnayan na mayroong pangako ng pagtatali, pagtatalaga sa bawat isa, and to work together to reach a common goal. Yun po ibig sabihin ng covenant. Two partners, in our case, ang Diyos sa atin, ay ang Panginoon nakatali sa kanyang mga pangako. Bawat salita ng Diyos, nakatali siya doon. In other words, committed siya sa kanyang salita. He will never ever break His covenant nor alter the words that comes out of His lips. Ganun ang Diyos according to Psalm 89. So, it's about relationship. Covenant is about relationship. It's about partnership. And our covenant with God shows our agreement. The same with God. Ang Diyos, nung nakipagtipan ng Diyos sa atin, ang Diyos nakipag-isa. Nagpakita ng kanyang kasunduan, ng alliance, and of course tayo rin po. Kaya nga our covenant with God shows our agreement, our alliance, or fellowship and friendship and partnership with Him through the Lord Jesus Christ. Amen? So yung covenant na ito ay nagpapakita ito ng kasunduan, ng pakikipag-alyansa, ng samahan, ng pakikipagkaibigan, ng partnership sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating covenant partner. Praise the Lord. We have this covenant partner. He is our senior partner, and His name is the Lord Jesus Christ. So, ano ba ibig sabihin itong covenant partnership? A covenant partnership is marked again by agreement, kasunduan, commitment, pagtatalaga, friendship, pagkakaibigan, to work together in faithfulness toward a common goal. No, yung covenant partnership, ito po ay kasunduan, mga kapatid. Na kapag ikaw ay merong covenant kay Lord, kapartner mo si Lord, meron kang kasunduan sa Kanya. Na ikaw ay nakipagkasundo sa Kanya na magtatalaga ka ng iyong buhay, na siya ang iyong kaibigan, na pwede mo siyang kausapin, na pwede mong maintindihan kung ano yung nais niya, yung kalooban niya sa iyong buhay, at upang kayo'y mag-work together sa katapatan toward a common goal.
So, sinasabi ng banal na kasulatan, ganito po, 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Pwede ba natin basahin ng malakas? Sa Tagalog po ito, ready, go. Take note of that. Ang Diyos ay matapat. Amen? Ang Diyos ay matapat na sa pamamagitan niya, kayo ay tinawag. You are called to be one with Christ. You are called to be in union with Christ. You are called to be in partnership with the Lord Jesus Christ. Yun ang sinasabi ng verse na yan. Okay? Na ang Diyos matapat siya at nais niya na tayo rin po ay maging matapat sa ating agreement, sa ating pong friendship, sa ating covenant sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin sa wikang Ingles. In the Amplified Bible, it says, God is faithful. He is reliable, meaning siya ay maasahan. He is trustworthy. Siya ay mapagkakatiwalaan. Siya ay ever true to His promise. Ibig sabihin, totoo siya sa kanyang mga pangako. Lahat ng mga sinabi ng Diyos, lahat ng mga pinangako ng Diyos, ito ay nangyari, ito ay nagkaroon ng kaganapan. Siya ay maasahan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? For almost ilang taon, almost 30 years, no, ng paglilingkod ko sa Panginoon, naintindihan ko na, nakilala ko na ang Diyos ay matapat. That God is faithful, that God is reliable, maasahan siya, He is trustworthy. Mapagkakatiwalaan mo siya. Hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Amen? Wala ni isa man na tao na naglingkod, kumilala sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoong Hesus na iniwanan ng Diyos. Never. Walang pinabayaan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos matapat, maasahan, pagkakatiwalaan, totoo siya sa kanyang mga pangako. Wala siyang pangako na hindi nagawa o na hindi natupad. Tingnan po natin yon. Joshua chapter 21 verse 45. It says, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Ibig sabihin, everyone was fulfilled. Lahat nangyari. Lahat ng pinangako ng Diyos sa Israel, sa kanyang bayan, sa mga taong sumampalataya sa Kanya, sa mga taong nakipagtipan sa Kanya, nakipag-isa sa Kanya. Lahat ng kanyang pangako nangyari. Every one of the Lord's good promises was fulfilled. Nangyari. Joshua 23 verse 14 in the New International Version. Sabi ni Joshua, now I am about to go to the way of all the earth. Sabi niya, mawawala na ako kasi matanda na ako. But sabi niya, you know in your heart and in your soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Sabi niya, wala. Alam niyo sa inyong puso, alam niyo sa inyong kaisipan na wala ni isa man sa pinangako ng Diyos na hindi naganap. Every promise, sabi niya, every promise has been fulfilled. Not one has failed. Amen. So sa ganito, alam nyo, lumalaki yung pananampalataya ng isang tao na naniwala sa Panginoon. Kapag alam mo, yung kausap mo, yung kapartner mo, yung kilala mong Diyos, totoo, tapat sa kanyang pangako, na alam mo, hindi kanya pabayaan, alam mo, tutulungan kanya, kumbaga yung pananampalataya mo sa kanya lumalaki. Bakit? Kasi wala ni isa man sa kanyang ipinangako na hindi nangyari, lahat naganap. Not one has failed. Not one. Take note of that. Wala ni isa man na hindi nangyari. 1 Kings chapter 8 verse 56. It says, praise be to the Lord who has given rest to His people Israel just as He has promised. Not one word has failed. Wala ni isa man sa kanyang salita na ipinangako na nabigo. Ito ay nangyari. Ito ay naganap. In other words, ang Diyos tapat. Amen? Can we give Him the praise? Palakpakan lang natin siya na ang Diyos matapat sa kanyang mga pangako. Na maaari mo siyang masandalan, maaari kang magtiwala sa Kanya, maaari mong ibigay talaga ang iyong buong buhay. Dahil siya ay matapat. And balikan natin yung verse natin, 1 Corinthians chapter 1 verse 9. No, sabi diyan, and through Him, you were called into fellowship. Sa pamamagitan ng Diyos na matapat, tinawag ka niya. Take note of this, mga kapatid. Ang bawat isa sa inyo, tinawag ng Panginoon. Tinawag ka ng Diyos.
Maraming kaparaanan ng pagkatawag ng Diyos. Maring gumamit siya ng tao, gumamit siya ng pagkakataon, gumamit siya ng circumstansya. No? God causes all things to work together for the good of those who love Him. Because God called us. He called you, tinawag ka ng Panginoon. So, you were called into fellowship with His Son, with the Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ, siya yung merong better covenant, better promises. And we were called to Him. Tinawag tayo upang maging kaisa niya. Now, the word fellowship in Greek is koinonia. Na ang ibig sabihin, community. Pag sinabing community, ito yung common union, pagkakaisa, no? Ng bawat isa. It means companionship. Yung fellowship pala sa Bible, ang ibig sabihin niyan, communion, common union, unity, companionship. Another word for that is friendship. Kapag ikaw meron kang fellowship o pakikisama sa isang tao, meron kang pakikipagkaibigan sa kanya. And the most important part of that is partnership. So doon galing yung word na, yung koinonia, galing doon yung word na koinomos, na doon naman ang ibig sabihin ay partnership. Kaya sabi ng Common English Bible, tingnan natin ang version nito, it says, God is faithful. God is faithful and you were called by Him to partnership with His Son, Jesus Christ our Lord. So God is faithful. At tinawag ka niya upang makipag-partner, makipag-isa, makipagkaibigan, maging kasama mo sa iyong buhay ang Panginoong Hesus throughout your life. Kaya nga naman narinig natin kanina, yung sinabi sa Galatians 2:20, that I no longer live, I've been crucified with Christ, I no longer live, Christ lives in me. Si Paul meron siyang covenant kay Lord. The same with us. Lahat ng sumasampalataya kay Lord, nagkakaroon ng covenant kay Lord. Alam niyo, ang salitang covenant ngayon, mga kapatid, hindi ito naintindihan ng marami. Pero napakalalim ang ibig sabihin ng covenant. It is deeper. It is partnership. It is being one with God. Being in union with Jesus Christ. Being in agreement with Jesus Christ. It's about commitment to Him. You see, partnership with the Lord Jesus Christ is our covenant. Yung ating pakikisama, yung ating pakikipag-isa, nung tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nakipagtipan ka sa Kanya. Na siya yung Panginoon mo, na siya yung maghahari sa iyo, na siya ang maggagabay sa iyo, na siya yung magtutuwid ng iyong buhay, na siya ang magdadala sa iyo sa pagpapala ng Diyos, na siya magdadala sa iyo sa kaligtasan ng buhay, na siya magdadala sa iyo sa isang magandang buhay. Amen? Mga kapatid, yun ang Christianity. Being with Christ, being in one with Christ. Partnership with the Lord Jesus Christ is our covenant. He is our covenant partner, and we are His covenant keeper. This is the covenant of God. Ingatan natin. Basahin natin. Alamin natin ang kalooban ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will never ever pass away. This is it. Ito yung kanyang salita. Ito ang kailangan natin. Alam niyo, kaya ito, minimeditate ko, hindi ko lang siya minimeditate, minimemorize ko ang ibang mga pangako ng Panginoon. You know, kasi bakit? Kasi ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at kailanman ang Diyos hindi kanya bibiguin. Amen. Kailangan mo lang maghintay, kailangan mo lang magtiwala sa Kanya, kailangan mo lang sumampalataya sa Kanya. Because He is our covenant partner. He is my covenant partner. And I am His covenant keeper. Iniingatan ko kanyang salita. So tingnan natin ngayong umaga, based sa word na yan, ano yung mga benepisyo? Ano yung mga pakinabang ng covenant partnership kay Lord? Ano makukuha mo kapag ikaw nakipag-isa kay Lord? Kapag you have that union with the Lord, you have that agreement with the Lord, you have that fellowship with the Lord, ano yung pakinabang sa'yo? Mga kapatid, ang daming pakinabang, pero titingnan lang po natin ang ilan. Ano yung mga benepisyo? Una, you will enjoy the abundance of God's grace in Christ. Masisiyahan ka sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos kay Kristo. Ang tindi ng kasaganaan ng kanyang biyaya. You see, as covenant partners of God, He wants you to enjoy the abundance of His grace. Yun naman ang Diyos eh. Kaya nga sabi niya sa Israel, oh, that you would serve me
And be with me that your life will go well. That you will experience the abundance of His grace. You see, sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 4. I'm reading this in the Common English Bible. Common, no? Mababaw na English lang ito. Sabi diyan, I thank my God always for you because of God's grace that was given to you in Christ Jesus. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya na binigay niya sa iyo. God's grace is abundant. Are you with me? Ang biyaya ng Diyos masagana. Kaya sabi niya rito, nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, napakayaman ng Diyos. Hindi kayang malirip ng kaisipan, ng kalooban ng tao kung gaano katindi ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Jesus said, I have come that you might have life and to have it more abundantly. His life is His grace. Biyaya niya sa atin. Sabi ng Amplified Bible, I thank my God at all times for you because of the grace. That grace is the favor. Praise the Lord. The spiritual blessing of God which was bestowed on you in Christ Jesus. Are you with me? Are you excited for this grace? See, God's grace is abundant. The English word grace in Greece is charis. Sabihin natin charis. Na ang ibig sabihin ay divine influence upon the heart and reflection. Divine reflection in life. If you have the abundance of God's grace in your heart, in your life, magkakaroon ito ng reflection sa iyong buhay. Bakit po? Kasi ang grace, it means loving kindness. It means favor. It means blessings and pleasure in life. Amen? Ang biyaya ng Diyos, ito ay kanyang kabutihan, ito ang kanyang kadakilang, kanyang pag-ibig, ito yung kanyang favor. Ito yung kanyang pagpapala. So sabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 1:4, I thank God because the grace of God has been given to you. Binigay na sa atin, binigay na sa iyo ang biyaya ng Diyos, and He wants you to enjoy the abundance of His grace. Maintindihan mo yun. You see, those who have a covenant partnership with Christ will enjoy the abundance of His loving kindness, of His favor, of His blessings and pleasure in life. Kaya nga niya tayo binuhay pa eh. Kaya nga tayo binibigyan ng pagkakataon na mabuhay pa sa mundong ito para ma-enjoy natin. Pakisabi sa katabi mo, nais ng Diyos, ma-enjoy mo yan. Masiyahan ka sa kasaganaan ng kanyang biyaya. Amen? You know, because grace is God's resources at Christ's expense. Ang biyaya ng Diyos, ito yung kanyang resources sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito yung unang benepisyo. Biyaya ng Diyos, masaganang biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ng Romans chapter 5, verse 17, in the Amplified Bible, sabi niyan, if by the trespass of one man, Adam, that reigned, ang kamatayan naghari sa lahat ng tao sa pamagitan ni Adan, much more, surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of life, the righteous life, will reign in eternal life through the one Jesus Christ. Think about that. Sila ay tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos at ng kaloob ng katuwiran ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ay maghahari, sila ay mamamahala. Sila ay magtatagumpay sa buhay. That is the benefit. Unang-unang benepisyo, unang-unang kapakinabangan ng katapatan ng Diyos, ng partnership sa ating Panginoong Jesucristo. Because of the covenant partnership, recipient tayo. Tagatanggap ka. Amen? Parang ang iba ay, ano ba nangyayari? Totoo ba itong sinasabi ni Pastor? Mga kapatid, ang Diyos ay matapat. Amen? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay matapat? Naniniwala ba kayo na wala ni isa man sa pinangako ng Diyos ay nabigo? Lahat nangyari? Do you believe that all the promises of God, they are yes and amen
Through the Lord Jesus Christ. Amen? Can we give Him the praise? Lahat ng pangako ng Diyos, they are amen. Ang kailangan lang natin, manatili ka lang doon sa covenant partnership sa Kanya. Be in agreement with Him. Commit your life to Him. Hindi pwedeng nasa labas ka ng covenant tapos mag-expect ka ng pagpapala ng biyaya ng Diyos. No, walang biyaya. Walang kasaganaan ng biyaya sa labas ng covenant ng tipan ng Diyos. If you are in the covenant, if you have that covenant partnership with the Lord, you are covered by the Lord. God is obliged to bless you. Ang Diyos nakatali sa mga taong nakipagtipan sa Kanya. Amen? That is the first. Pangalawa, you will explore the greatness of your riches in Christ. Malalaman mo o masisiyasat mo ang kadakilaan ng iyong kayamanan kay Kristo. Na sa pamagitan ni Kristo, ikaw ay mayaman. Ikaw ay Kanyang pinayaman. 1 Corinthians, sabi dito, unang Korinto, kabanatang 1, talatang 5 hanggang 6 na magandang balita, Biblia. Tinagalog lang natin para makita pa natin ang ibang mga kagandahan ng Kanyang salita. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, because of being one, because of your agreement, because of your fellowship, because of your partnership with Christ, sabi diyan, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. People will think, kailan ako naging masagana? Paano ako naging masagana? You see, if you are not conscious, if you are not aware, if you are not mindful of His covenant, hindi mo ito mararanasan. That is why it's very important for us to be aware, to be conscious, to be mindful, to remember His covenant. Kaya ako everyday, inaalaala ko yung covenant eh. Bakit? Kasi kapag inaalaala mo ang covenant, pinapaalala mo sa Diyos na may covenant siya sa iyo, alam mo yung pag-iingat niya sa iyo. Alam mo yung pagpapala niya sa iyo. Kaya si Abraham pinagpala ng Diyos because si Abraham, he was mindful of his covenant with God. Even Isaac, he always meditate the covenant of God in his life. Lagi niyang inaalaala yung sinabi ng Diyos, yung pinangako sa kanya. Even si Jacob, maging si Joseph, the presence of God was with him. Why? Because he always meditate on God and on His covenant. After nila, no? So makikita natin, bago sila mawala, in-exempt sila ni Lord. Nagkaroon ng exemption sa kanila. Saan sila in-exempt ni Lord? Nagkaroon ng famine sa buong mundo. Sila lang yung exempted sa kagutuman, sa kahirapan. Bakit? Kasi hinanda ng Diyos si Joseph para i-prepare ang kanyang bayang Israel. Ang mundo dumanas ng kahirapan, ng kagutuman, pero sila lamang doon sa Egypt ang pinagpala ng Panginoon. Why? Because they were mindful of the covenant of God. So after that, ano nangyari? Nung hindi na nila iniisip, inaalaala yung covenant nila sa Diyos, ano nangyari? Naging miserable yung buhay nila. Pagdating na Exodus chapter 2, verse 24, God remembers His covenant to them. Bakit? Hindi sinabi doon na naalala ng Diyos ang kanyang covenant. Hindi. Kundi inalala ng Diyos. Bakit? Kasi mga anak niya, yung bayan niya naging miserable. Bakit? Kinalimutan nila yung kanilang covenant partnership with God. Mga kapatid, kahit anong mangyari, huwag mong kalimutan yung tipan mo sa Diyos. Huwag mong kalimutan na ang Diyos may covenant sa iyo. Iingatan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Bakit? Kasi may covenant ang Diyos sa iyo. And that is through the Lord Jesus Christ. Dahil sa inyong pakikipagsa kay Kristo, kayo ay, take note of the word, past tense, naging masagana. Hindi mo lang alam pero mayaman ka. Di ba sabi nga sa Revelation, chapter 2, di mo alam mayaman ka. Pero hindi mo pinapractice. I-practice mo. Ipamuhay mo. Hindi naman yung magiging mayabang ka. Hindi naman yung magiging arrogante ka. No, hindi. Kundi i-practice mo sa iyong buhay, yung kayamanan niya, yung pagiging mayaman niya sa iyong buhay. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo naging masigana sa lahat ng mga bagay, maging sa pananalita. Bakit ang mga tao mahirap sila? Kasi yung pananalita nila, mahirap. Gawin mo yon. Mahirap po eh. Yung pananalita nila, bakit ganyan ang buhay nyo? Kasi mahirap lang kami.
May mga taong kaya sila mahirap dahil yung pananalita nila mahirap. In other words, negative ang mga salitang lumalabas sa kanilang bibig. Hindi natin minimenos o binabaliwala na mayroong kahirapan. Pero kung lagi mong i-confess ang kahirapan sa iyong buhay, hihilahin ka ng kahirapan sapagkat kapag nagko-confess ka lagi ng mga negatibong salita, nag-a-attract ka ng masasamang espiritu na magpapahirap at magpapalubog sa iyo. Hindi ka anak ng kaaway, anak ka ng Diyos. Ang Diyos may tipan sa iyo sa pamagitan ng iyong pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 6, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Take note of that. Ang yaman ng kanyang salita, i-confess natin, i-declare natin sa ating buhay. Sabi sa English Bible, Common English Bible, it says, verse 5, you were made rich through Him in everything. Do you believe that? You were made rich, past tense. Pinayaman ka niya sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo, sa lahat ng bagay, in everything, in all your communication, in every kind of knowledge. Mga kapatid, ngayon, ang tindi ng knowledge ngayon. No? Ang tindi ng information ngayon. Ang YouTube lamang. No, kapag talagang focus ka na talagang mag-aaral ka, talaga namang you will gain more for you to lift up yourself, for you to build up yourself. Mentally, emotionally, even physically, socially, and even financially. You see, ito yung pagpapala ng Diyos sa atin. In the same way that the testimony about Christ was confirmed with you. Sinabi ito ni Paul sa Corinthians, na talaga namang pinagpala sila, pinasagahan sila ng Panginoon. At sinasabi ito ng banal na kasulatan sa lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo. Dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, ikaw ay kanyang pinayaman. Tingnan natin ang English word, rich in Greek. Ang ibig sabihin nito ay plodizo, which means to enrich in every area of your life. To enrich. Meaning, you are enriched mentally, emotionally, physically, socially, and financially. Wow. Promise ni Lord yun. And it was already given to us. Ang kailangan lang natin practice, paniwalaan, sumampalataya ka. Mamuhay ka sa ayon sa kanyang salita. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord. In the Amplified Bible, it says, in everything you were exceedingly enriched in Him. You were exceedingly enriched in Him, in holy speech, empowered by the spiritual gifts, and in all knowledge, with insight into the faith. In this way, our testimony about Christ was confirmed and established. Our testimony. Sabi ng Deuteronomy 8, verse 18, di ba? Pag-aralan natin yung nakaraan. Remember the Lord your God, who gives you the power to get wealth, that He may confirm, that He may establish His covenant which He swore to your fathers. Sino yung fathers natin in the faith? Abraham, Isaac, Jacob. It was confirmed. Mga kapatid, ang salita ng Diyos pinagtibay sa atin. Ang problema natin, tayo lang. No? Yung pagkukulang natin. Marami tayong ginagawa, marami tayong inaasikaso. Most of us busy. Busy means being under Satan's yoke. Pag busy tayo sa mundo, nababaliwala natin ang kanyang salita. It's about time for us, for you, to enrich yourself through the Word of God. Because the riches of God comes first in our soul, in our mind, in our will, in our emotion. Nasabi ng 3 John chapter 2, I wish that in all things that you will prosper, even your soul, even as your soul prospers. So ito yung mga pakinabang ng covenant partnership. First, you will enjoy the abundance of His grace. Second, you will explore the greatness of His riches. And third, you will experience the extraordinary
power of the gift of Christ. 1 Corinthians chapter 1 verse 7. Sabi diyan, kayo hindi magkukulang sa anumang kaloob habang kayo naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus will come. Rapture is coming. Hindi natin alam kung kailan yung rapture. But prior to that, sabi ng banal na kasulatan, kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob. Most of you has experienced the extraordinary power of the gift of Christ. But the problem is yung continuity kasi, yung consistency. Sabi ng Amplified Bible, you are not lacking. Take note of that. You are not lacking in any spiritual gift which comes from the Holy Spirit as you eagerly wait with confident trust for the revelation of our Lord Jesus Christ when He returns. You are not lacking. Kapatid, hindi ka nagkukulang. You are not lacking in everything. You are not lacking in any spiritual gift. Now, the English word spiritual gift or gift in Greece is charisma, nang ibig sabihin extraordinary power. You are not lacking in extraordinary power. You are backed up by the power of heaven because of Jesus Christ. You are backed up by the government of heaven because of our covenant partnership with Jesus Christ. We have this abundance of grace. We have this greatness of His riches. We have this extraordinary power. We have the power of God because of Jesus Christ. We have this authority in this life. When Jesus said, all power has been given to me in heaven and on earth. When He said, now go. In other words, sinasabi niya, when you go, you are backed up by my power to go and make disciples. In preaching the Word of God, you are backed up. You are empowered. Take note of that. Abundance of grace. And then, of course, you are enriched. You have the greatness of His riches. And then, of course, you have this extraordinary power. Sabi ng Amplified Bible, take note of that. There are distinctive varieties of spiritual gifts. Special abilities given by the grace and extraordinary power of the Holy Spirit operating, take note of that, operating in believers. Sino rito naniwala sa Panginoon? Sino rito alam mo, believer ka? Ilan? Believer, ilan? 3, 10, 18, 20. If you are a believer, you believe in Him, back up ka ng kanyang power. The extraordinary power of the Holy Spirit operating, take note of that in the Amplified Bible, operating in believers. It is the same power, the same Spirit who grants them and empowers believers. He empowers us. In-empower niya tayo. Praise the Lord. Because of covenant partnership. Mga kapatid, napakatindi ng covenant. Sa covenant, ang nakipag-covenant sa iyo ay nakatali sa iyo, committed sa iyo, para ikaw ay tulungan, ikaw ay pagpalain, ikaw ay ingatan. Ang participation mo, ang responsibility mo is to remain, to stay, to be mindful of His covenant. Paalala mo sa Panginoon na may covenant ka lagi sa Kanya. Think of His covenant every day. Think about David. The Bible says David received his covenant with God. The Lord is his shepherd. Kaya nga merong 7 covenants sa Bible. Merong Noahic, Adamic covenant, nung nakipag-covenant ang Diyos kay Adan. Sino ba yun eh? Noahic covenant. Because of the covenant, si Noah at ang kanyang buong pamilya protected ni Lord during the flood. Abrahamic covenant. Protected si Abraham ng covenant. Mosaic covenant. Protected si Moses ng covenant. Davidic covenant. Si David, throughout his life, wala siyang digmaan na natalo siya. Bakit? Kasi ang Diyos nakipaglaban para sa kanya because of His covenant sa kanya. Amen? Makikipaglaban ng Diyos sa iyo because of the covenant. And we have this new covenant with the Lord Jesus Christ. Through our union with Jesus Christ.
through our partnership with Jesus Christ. We have this everlasting covenant. And God wants you to stay. Nais ng Diyos, manatili ka lamang sa covenant na yan dahil mag-ooperate sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi ng Living Bible, now you have every grace and blessing, every spiritual gift and power for doing His will are yours during this time of waiting for the return of our Lord Jesus Christ. Every grace and blessing, every spiritual gift and power for doing His will are yours. Amen? Lahat ng kanyang biyaya, lahat ng kanyang pagpapala, lahat ng kanyang spiritual na kaloob, lahat ng kanyang kapangyarihan ay para sa iya. Sa paggawa ng kanyang kalooban. Sa pananatili sa kanya. And last, you will be exceptionally blameless in Christ. Abundance of grace, riches of the greatness of His riches, and then third is about extraordinary power of the gift of Christ. And fourth is about exceptionally blameless. You will be exceptionally blameless in Christ because of your covenant kay Kristo. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay katulad ni Kristo. Blameless. Magiging kakaiba ka na walang kapintasan kay Kristo na ating Panginoon because of the covenant. 1 Corinthians chapter 1 verse 8, it says, He will also confirm your testimony about Christ until the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Now, the English word blameless in Greek is anenkletos, na ang ibig sabihin, you will become faultless and unreprovable. Being in Christ, being in union with Jesus Christ, you will become blameless. Yes, of course, tayo minsan may mga maling decision, may mga pagkakamali. But as long as you remain in Christ, as long as you stay in Christ, blameless ka. Do you believe that? Naniwala kayo mga kapatid. Kay Kristo ang kaligtasan natin, kay Kristo yung kagalingan natin, kay Kristo yung pamumuhay na walang kapintasan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kay Kristo ang buhay na matuwid. Pagpapala in everything. Kaya nga kahit anong mangyari, hindi ako lumalayo sa Kanya. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, praise the Lord. Huwag kang lalayo sa Kanya. Nakakita ako rito ng mga kapatid na kahit na kaano katinding pagsubok, kita mo yung kapit niya kay Lord. Amen. Manatili tayo sa Kanya. Sabi ng Expanded Bible, mga kapatid, bakit natin to ginagawa na minsan pupunta tayo ng ilang verse ng Bible para maintindihan natin, maliwanag sa atin. Na maliwanag sa iyo, because this is my prayer. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe. Maintindihan mo yung tinawag ka ng Panginoon, may kayamanan sa iyo, maintindihan mo yung kapangyarihan ng Diyos na sa iyo. Makakilala mong lubusan yan, maunawaan mo. Sabi rito, Jesus will keep you strong until the end. Ganda na sinabi ng Expanded Bible. Jesus will keep you strong until the end because of your covenant with Him. Dahil sa iyong pakikipagtipan, dahil sa iyong partnership, because of your union, because you are one with Christ, Jesus will keep you strong until the end. Naniwala kayo doon? He will keep you strong until the end so that there will be no wrong in you. You will be blameless, faultless on the day of our Lord Jesus Christ comes again, the final day of judgment known in the Old Testament as the day of the Lord. He will keep you strong until the end. Pananatilihin kanyang malakas, matibay, matatag hanggang sa katapusan.
na walang kapintasan. Verse 9, God who has called you into fellowship, into partnership, and relationship with His Son, Jesus Christ our Lord, is faithful. Amen? Ang Diyos na tumawag sa iyo sa fellowship, sa partnership, sa covenant nito, ng relationship sa Kanya, sa friendship sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, ay matapat. Mga kapatid, these are the benefits. 4 lang ito, pero napakarami niyan. As long as you are aware, conscious, mindful of His covenant, being in covenant partnership with Him. We will enjoy the abundance of God's grace. We will explore the greatness of our riches in Christ. Malalaman natin ang kadakilaan ng ating kayamanan kay Kristo. We will experience the extraordinary power of the gift of Christ. Mararanasan natin ang makapangyarihang kaloob ni Kristo. We will be exceptionally blameless, faultless, unreprovable. Walang may pipinta saya. Because you are in Christ. This is your position in Christ. As long as you remain in Christ, no? Kay Kristo, laging kay Hesus Kristo. Bakit? Kasi siya nagbayad sa iyo. Binayaran kanya ng dugo. At yung dugo na yon, yun ang naging blood of the covenant. Yung dugo ni Kristo ang nagselyo ng covenant ng Diyos sa atin. That through the new covenant, God will write, isusulat ng Diyos sa iyong isipan, sa iyong puso, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan. We will have that everlasting covenant with Him. Magiging kakaiba ka, walang kapintasan kay Kristo. Yes, of course, may deception. Ang diablo, merong diversion. Kapatid, manatili ka kay Yesu Kristo. Bakit? Because according to our verse, 1 Corinthians 1 verse 9, the New Living Translation, God will do this. Gagawin ng Diyos yan. He is faithful to do what He says. Tapat ang Diyos sa kanyang mga sinabi. He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ. He has called you into partnership. Wala tayong ibang kapartner dito, kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala tayong ibang kapartner. Siya lang. He is our senior partner. And of course, the Holy Spirit. Sabi sa Living Bible, God will surely do this for you. He always does just what He says. Ginagawa niya lagi ang kanyang sinasabi. Sabi ng Corinthians, si Kristo mayaman siya, naging mahirap siya upang ang bawat isang sumasampalataya ay yumaman sa Kanya. Hindi pinagkait ng Diyos Ama ang kanyang anak. Gaano pa kayang ibang bagay na kailangan natin? Sumampalataya ka lang. Magtiwala ka lang. Bakit? Kasi ang Diyos maasahan. He is the one who invited you into this wonderful friendship. Take note of the word wonderful. Pag sinabing wonderful, kamangha-mangha yun, mga kapatid. Kagila-gilalas na pakikipagkaibigan sa Kanya. Imagine, ang creator ng langit at ang lupa, kaibigan mo. May covenant ka sa Kanya. Amen? Sa panahon natin ngayon, pagka si ganitong tao, kaibigan niya si mayor o kaibigan niya si congressman, hindi nang dating niya. No? Pero tayo, wala tayong kaibigang congressman o mayor. Ang kaibigan natin si Lord. Amen? At siya ang mag-iingat at magpapala ng iyong buhay.